Good day everyone, I am Akob Samirati and I will be presenting about mechanics and rules of the game in table tennis. Table tennis is played in singles or in doubles. The players alternately hit a small plastic ball back and forth across the net with a rubber-faced wooden paddle. So ang table tennis is ito yung maaaring laruin ng dalawang tao lamang or singles o apat na manlalaro na may tigda dalawang kakampi or doubles. So sa larong ito, gumagamit ang mga manlalaro ng maliit na plastic na bola at paddle or racket na gawa sa kahoy na may rubber sa ibabaw. So ang layunin ng manlalaro is ipalo ang bola papunta sa kabilang side ng mesa at ibalik ito sa kalaban. So ang bola is kailangang tumawid sa net o nasa gitna ng mesa at ang mga manlalaro ay sali-salitang nagpapalo ng bola habang sinusubukang hindi magkamali. A player serves the ball by tossing it with the free hand and hitting it with the paddle to propel the ball to the other side of the table. So, ang table tennis is nagsisimula ito sa serve. So, ang serve ay ginagawa kapag ang manlalaro ay naghahagis ng bola pataas gamit ang kamay. At pagkatapos ito is pinapalo ito gamit ang paddle upang makarating ito sa kabilang side ng mesa. So, ang serve is nagsisimula ito sa rally o palitan ng bola. If the serve is returned so that the ball strikes the table once on the far side of the net, the rally continues until one side is unable to make a good return. So, kapag ang kalaban ay nagawa rin ibalik ang serve ng tama at ang bola ay tumalbog sa mesa ng server, is magsisimula daw ng rally. So, ang rally ay ang tuloy-tuloy ng palitan ng pagpalo ng bola sa pagitan ng mga manlalaro. So, magpapatuloy ito hanggat ang dalawang panig ay nagkakagawa ng isang tamang pagbabalik ng bola. So, kapag may isang manlalaro na hindi na ibalik ng maayos ang bola o nagkamali sa pagpalo, is doon nagkakaroon ng puntos ang kalaban. A match shall be played in best of 3, 5, or 4 or 7 games, and each game shall be played until a player or team scores 11, or a player or team leads by 2 points if the score becomes 10-10. So, sa isang laban sa table tennis, ay ito ay binubuo ng ilang games. So, maaaring ang laban ay best of 3, best of 5, o best of 7 games. So, ibig sabihin, ang mga manlalaro na unang makakapanalo ng mas maraming games ang siyang mananalo sa buong match. So, sa bawat game, ang layunin ay makakuha ng 11 points upang manalo. So, kung ang score ay umabot sa 10-10, hindi agad matatapos ang laro. So, kailangan magkaroon ng dalawang puntos na lamang sa kalaban upang tuloy ang manalo. Play is continuous. However, a player may ask for a 1-minute timeout once in the entire match. So, sa larong table tennis, ang laro ay karaniwang tuloy-tuloy o mabilis ang daloy. So, ngunit pinapayagan ng isang manlalaro na humingi ng isang timeout na tumatagal ng 1 minuto sa buong match. So, ang timeout na ito is ginagamit nila upang makapagpahinga, makapag-isip ng mga bagong galawan sa laro nila, o makapag-focus muli bago ipagpatuloy ang laban. Other than this timeout, a 1-minute break is given in between the games. So, bukod sa timeout is may 1 minutong pahinga na sa pagitan ng bawat game. So, ang pahinga na ito is mahalaga upang makapagpahinga ang mga player or makainom ng tubig at makapaghanda sa susunod na game. Brief pauses after cumulative 6 points may also be incurred to hydrate, to towel off, or to do similar things. So, mayroon din mga maikling paghinto pagkatapos ng bawat 6 na puntos sa laro.
So sa oras na ito is maaaring uminom ng tubig ang mga player, magpunas ng kanilang pawis o mag-ayos ng kagamitan. So ginagawa nila ito upang mapanatili ang kaligtasan at maayos na kondisyon ng mga player habang nagpapatuloy ang kanilang laro. So let's proceed to scoring. So a player gains a points when his opponent fails to hit the ball. So, nagkakaroon ng points ang isang player kapag ang kanyang kalaban is hindi natamaan ang bola. So, ibig sabihin, kapag dumating ang bola sa kanyang side, ngunit hindi niya ito naibalik gamit ang paddle, is automatic yung points is mapupunta sa kalaban. So, number 2 is fails to toss the ball for at least 6 inches high. So, ang tamang serve sa table tennis is kailangang ihagis ang bola patas ng hindi bababa sa 6 inches bago ito paluin. So kapag ang server is naihagis ng bola ng masyadong mababa o halos hindi na ihagis, so ito is tinuturing na maling serve. So kapag nangyari ito is magkakaroon ng points yung kalaban. So number 3 is tosses the ball with the cupped hand. So dapat bukas ang palad ng kamay mo kapag serve. So kasi kapag naka-cup ang kamay mo is ituturing nila itong nandadaya ka or magiging unfair sa game nyo. So, ito is tinuturing na paglabag sa rules. So, ang kalaban ay ang magkakaroon ng points. Tosses the ball starting from the below the level of the playing surface. So, ang bola is dapat nakikita sa taas ng mesa o playing surface. So, kung ang player is naghagis ng bola mula sa ibaba ng mesa or masyadong mababa, hindi ito kasali sa rules. So, probably magkakaroon ng points ang kalaban. Let's proceed to number 5. So, catches the ball that is tossed. So, sa table tennis is kapag naihagis na ng bola para sa serve, so, dapat tuloy-tuloy na itong paluin gamit ang paddle. So, kung hindi ito sasaluhin muli is magkakaroon ng points yung kalaban. Number 6 is hides the ball during service. So, kapag nagsiserve ka, ang bola ay dapat nakikita ng kalaban in the whole time, mula sa paghagis hanggang sa pagpalo nito. So, kung ang player ay tatakpan o itatago ang bola gamit ng kamay, katawan o braso is ito ay labag sa rules. So, ginawa ang rules na ito upang maiwasan ng pandaraya o upang makita ng kalaban ang direction at speed ng bola. So, kapag itinago ang bola habang to serve, so probably magkakaroon ng points yung kalaban. Number 7 is moves the ball during rally. So, kapag isa sa mga player ang natulak o nagalaw ang mesa habang nagrarally, is ito is tinuturing na paglabag sa rules. So, ang mesa is dapat manatiling nakasteady habang naglalaro para hindi maapektuhan ng galaw ng bola. So kapag gumalaw ang mesa dahil sa isa sa mga player is ang kalaban ng magkakaroon ng points. Number 8 is fails to let the ball go across the net. So kapag ang bola ay hindi tumawid sa net habang bumabagsak ito sa reeling side ng mesa, is hindi ito matatawag na tamang return o good return. So, ang bola ay kailangang tumawid sa net para makarating sa kalaban. So, kapag hindi ito mangyari, ang kalaban ang magkakaroon ng points. Number 9 is does not let the ball hit the playing surface. So, ang bola ay dapat tumalbog sa mesa ng kalaban. So, kung ang bola ay lumipad ito, at hindi tumama sa mesa o dumiretso sa labas ng table, ito ay tinuturing na maling pag-serve. So, kapag nangyari ito, is ang kalaban na magkakaroon ng points dahil hindi naging tama ang return. Number 10 is volleys the ball. So, sa table tennis is bawal paluin ng bola bago ito tumalbog sa mesa. So, ang ganitong galaw ay tinatawag na volley. So, kailangan munang tumalbog ang bola sa mesa bago ito ibalik ng player. So, kapag pinalo ang bola habang nasa ere pa ito at hindi pa tumatalbog sa mesa, is magkakaroon ng puntos yung kalaban. Number 11 is allows the ball to bounce twice in his end. So, kapag hinayaan ng player na tumalbog ng dalawang beses ang bola sa side ng table niya is automatic, point na agad yun ng kalaban.
Number 12 is strikes the ball twice and hitting a return. So, kapag ang player ay dalawang beses tama ng bola habang while binabalik ito ay tinuturing na illegal turn. So, sa tamang laro, isang palo lamang dapat tumama sa bola sa bawat return. So, kapag nangyari ang double hit ng isang player, ang kalaban ay magkakaroon ng points. Number 13 is strikes the ball out of turn in doubles. So, kapag sa double na laro, which is the double player, double-double is, ang mga kakampi ay kailangan magpalitan ng pagpalo sa bola. So, hindi pwedeng isang player lang ang laging pumapalo. So, kapag ang isang player ay pumalo ng bola kahit hindi pa niya turn, ito ay paglabag sa rules. So, probably ang points is magpupunta sa kalaban. So, last number 14, fails to return the serve. So, kapag hindi na ibalik ng receiver ang nagsiserve is automatic ang points is mapupunta sa server. So, let's proceed to returning. So, ang returning sa table tennis is ito yung tumutukoy sa pagbabalik ng bola matapos itong iserve o ibato ng kalaban. So, masasabing good return ang isang serve kapag ang bola ay tumawid sa ibabaw o gilid ng net at tumama sa mesa ng kalaban. So, kahit hindi tumama ang bola sa net habang sineserve ito, valid pa rin ang return ng bola basta nakatawid at tumalbog ito sa side ng kalaban. So, mahalaga na tumama ang bola sa mesa ng kalaban dahil kapag hindi ito tumalbog at diretsong nahulog sa sahig o lumabas ng mesa is magkakapuntos ang kalaban. So, according sa rules is titigil ang rally o palitan ng bola kapag ang bola ay tumama sa mga bagay na hindi parte ng laro tulad ng sahig, dingding, or anumang foreign objects. During service, the ball touches the net assembly as it passes over it, provided that the service is legal. So, kapag ang bola ay tumama sa net habang nagsiserve, ngunit ang paraan ng pag-serve ay tama o legal, ibig sabihin, ang bola ay naihagis ng tama, lapal ng tama, at nagkatawid pa rin sa kabilang side ng mesa kahit tumama sa net. So, kapag nangyari ito, hindi bibilang ang rally at walang makukuha ng puntos. So, sa halip, uulitin lamang ng mga player ang pag-serve upang maging patos ang laro at mabigyan ng tamang pagkakataon ang parehong player. The service is given when the receiving player or team is not ready, provided that neither of the opponents tries to return the ball. So, kapag nag-serve ang isang player habang ang kalaban ay hindi pa handa sa pagtanggap ng bola is, halimbawa, maaaring sila ay nag-ayos ng position para mag-ready sa laro nila or hindi pa sila nakatingin sa pagdating ng bola. So, kapag hindi sinubukan ng isang player ibalik ang bola dahil hindi siya handa, is hindi ito bibilangin sa bilang ng points. So, ang gagawin niya is ulitin lamang ang serve upang maging patas ang laban at maiwasan ang panlalamang sa kalaban. Failure to make legal service or legal return or otherwise to confirm with the laws is due an interruption outside the control of the player. So, sa rally, kapag ang isang player ay hindi nagkagawa ng tamang serve o tamang return dahil sa mga pangyaring wala sa kanyang control, is maaaring mangyari ito kapag may biglang ingay na pumasok sa playing area, may nahulog na bagay sa mesa, o may mga ibang pangyayari na nakakastorbo sa laro, which is yung sinabi ko na interruption. So, dahil hindi kasalanan ng manlalaro ng mga player ang ganitong sitwasyon, is hindi ito tinuturing na pagkakamali. So, kaya ang rally ay hindi bibilangin at uulitin lamang. Play is interrupted by the game officials. So, kapag ang laro ay pinatigil ng mga officials ng laro o referee, is maaaring ginagawa nila ito
kung may kailangan bang ayusin tulad ng pag-check ng mga scores, pag-ayos ng net o paglino ng isang rule sa laro. So kapag nangyari ito, ang kasalukuyang rally ay hindi bibilangin at walang puntos na ibibigay. So ang layunin nito is mapanatili ang kaayusan, kaligtasan at patas sa daloy ng laro.